Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ngayong araw pala ay kinuha ko dito ang ating kabinet dito sa nasirang kubo at inilipat ko na din itong ating DIY oven dito sa ating treehouse. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil natapos na ang paggawa natin ng Christmas tree mga kapugi, kaya magpo-focus naman tayo dito sa ating treehouse dito sa taas ng bundok. At dito sa nasirang kubo ay mayroon akong ditong kabinet na ginawa ko pa ito nakaraang buwan. Nilalagyan ko ito ng mga gamit sa pagluluto mga kapugi. Buti hindi ito nasira nakaraang bagyo dahil hindi na mapapakinabangan dito ang ating kubo. Kaya dinala ko na lang ito sa ating treehouse para malinisan na ito at magamit na ulit. Ang ibang mga gamit dito sa loob ay inuwi ko na muna para hindi ito masira o mabasag. At yung mga natira dito ay hindi ko na dinala. Pansamantala ay dito ko na muna ito inilagay dahil wala pa akong gaano magandang pagpapwestuhan ito. Kung sa puno kasi natin ito ilalagay ay para masikip siya tingnan mga kapugi dahil hindi pa tayo sigurado sa kanyang pwesto. Kaya tinalian ko na lang muna ito ng alambre at hindi ko na muna ito papakuan mga kapugi. Natapalan natin ng bubong dito mga kapugi. Ganang tulo niyan. Nakaraan basang-basa dito. Tumutulo dito mga kapugi. Tapos dito nilagyan na natin. Pwede na tayo matulog dito mga kapugi. Dahil December ngayon, magdi-decorate na tayo dito ng Christmas light. Tapos ay naglagay tayo dito ng cabinet. Galing yun dun sa nasirang kubo. Dahil nawala yung takip ng ating takori, kaya bumili tayo sa market ng takori mga kapugi. Ayun, itapalit natin. Natin ito gagamitin mga kapugi. Pero hugasan pa natin to at kaka-sterilize mga kapugi. Ito na yung gagawin nating stock ng mga gamit kapag wala tayo dito para hindi mapapasukan ng daga. Muna yan. Mga bagong bilid natin mga kapugi, hugasan natin yan. Ilalagay lang muna natin ito pansamantala, hugasan lang natin ito pag gamitin na. Ito yung mga gamit natin sa pagbibake ng napay. Gawa pa tayo dito ng oven. Sayok natin dito lang muna. Ngayon mapasok tayo dito. Yung iba kasi mga gamit na nandito nakaraan mga kapugi ay inuwi natin dahil sa nagyog. Ito yung treehouse natin mga kapugi. Tapos yung kubo natin sa ibaba. Ayun yung oven natin. Try natin ilipat natin doon sa treehouse mga kapugi. Sayang kasi nasira na rin kasi yung bubong, kaya tatanggalin na natin. Tinitingnan ko pala dito sa ilalim mga kapugi kung okay pa ang kahoy na pinapatungan ng ating DIY oven at napansin ko ay binahayan na pala ito ng mga anay. Kaya nung ginalaw ko itong kanyang katawan ay mabilis ko lang itong natanggal sa kanyang pwesto, kaya binuhat ko na kagad ito papunta sa ating treehouse. Ito yung frame niya mga kapugi, may alambre niya lang sa loob at saka kabilya. Tapos ay sinunod ko rin kinuha itong kanyang patungan. Medyo lumuwag na rin ito kaya akin na itong pinili tanggalin. Kung napansin nyo dito sa gitna medyo marupok na ang kahoy. Pero hindi ko na muna ito inalis dahil papalitan na lang natin pag nailagay na natin doon sa itaas. At pansamantala ay dito ko na muna ito inilagay dahil nag-iisip pa ako dito kung saan ko ito ipopwesto sa itaas ng ating treehouse. Pagkatapos ay napagdesisyonan ko na dito na lang banda sa gilid na aking tinuturo. Pwede naman dapat sana sa ibaba mga kapugi. Kaso gagawa daw ng papagpapag ang aking biyanan doon sa ibaba na paglalagyan na ng mga gamit sa pagtatanim. Kaya dito na lang banda sa may taas na may bakanting pwesto.
at hindi yan dyan matutuluan ng ulan dahil may bubong dyan sa kubo sa itaas ng ating treehouse. At yung mga kahoy na kinuha ko dito mga materialis ay galing lang din sa nasirang kubo. Pinili ko lang din yung mga matitibay at matutuwid pa na klase. At dahil mag-isa lang tayo dito gumagawa, kaya tinalayan ko na muna dito ang dulo ng kahoy para makapakaw tayo ng maayos doon sa dulo. Dito ay sinukat ko na muna kung pantay ba ang ating pagkakalapat bago natin ito papakauan. At dito mga kapugi, napansin ko ay medyo mababa itong kahoy na nakalugtong dito sa ating bubungan, pero ayos lang dahil gagawin na lang natin ito ng paraan. Bale, natapos na yung mapapatungan natin ng oven. Ang bala ko dito ay papalitan natin ng lupa, pero yung alambre niya at saka yung kabilya kunin natin para ilagay dun sa itaas. Ito yung importante, yung alambre sa kabilya. Matibay pa sana ito. Nilagay ko. Isang taon na rin itong mga kapugi. Magbago yung iman. Diba? Okay pa yung alambre. Ayusin nga natin yung ng magya. Ilalagay na natin doon sa taas. Okay pa yung frame ng ating ginawang DIY oven doon sa ating kubo na karang taon. Simula sana doon sa pinaguhanan natin ng DIY oven ay balak kong buo dadalhin dito sa ating treehouse para hindi na sana natin babaguhin ito ulit. Kaso parang mahirap kung yun yung ating gagawin dahil sa gumagamit tayo dito ng martilyo. Dahil kada pukpok natin dito ay siguradong matatanggal pa din itong mga lupa at buti ay mayroon pa ditong yero sa nasirang kubo. Inalisan ko lang ito ng mga pako para magamit pa ito dahil ilalapat natin dito sa sahig ng ating DIY oven mga kapugi. Pero bago natin ilagay ang yero ay tinalayan ko na muna ng alambre ang bawat dulo nitong bakal na nakalapat sa kahoy para magkaroon ito ng tibay. Tapos ay gumupit na ako dito ng yero para ilagay natin doon sa DIY oven. Sinukat ko na ito para paglagay natin ay sakto lang sa pagkakalapat. Pagkatapos ilalapatan natin ito ng putik. Medyo kakapalan ko dito sa sahig para kapag magatong tayo dito ay hindi tatagos ang init sa kahoy. Inayos ko lang dito sa pagkasalansan. Pagkatapos ay pinakuan ko na din para hindi na gaano itong bubukol. At dito ay tapos ng ating frame ng DIY oven mga kapugi. Hindi pa natin ito matapos sa ngayon dahil bibili pa tayo ng semento na ihalo natin sa lupa. Kung lupa lang kasi ang ilalagay natin ay hindi ganong matibay. Kaya nagpahinga na ako dito. Sakto ay oras na din ng pananghalian. Kaya dito na rin ako kumain sa kubo dito sa taas ng ating treehouse. At mahangin ngayon dito mga kapugi. Kaya kahit anong galaw ng katawan mo dito ay hindi ka masyadong pinapawisan. Kaya tamang pahinga na lang muna tayo dito sa itaas habang pinagmamasdan mo dito ang mga magagandang tanawin. Ayun tayo mga kapugi. Pagkatapos kong kumain ay bumaba na muna ako dito ng bundok at bumalik na lang ulit kinabukasan. Bago nga pala ako dito maglagay ng lupa dito sa ating DIY oven mga kapugi ay mayroong dito napagawa sa atin ng parol at gawalan din ito sa dahon ng nyug. Project na daw ito sa kanyang school dahil isa lang naman ito kaya atin naman kagad itong ginawa. Tapos ay sila na din ang bahala kung anong ilalagay nila ditong palamuti. At nakabili na din ako dito ng semento mga kapugi na ipanghahalo natin dito sa lupa para tumibay ang paggawa natin ng DIY oven. At bago nga pala tayo dito magsimula ay inalis ko na muna dito ang dahon ng anahaw na nakakalat. Pagkatapos ay kumuha na ako dito ng tubig na mula pa ito sa nakaimbak na tubig ulan. Kumuha na din ako dito ng damo dahil putol-putulin natin ito para ihalo sa lupa. Itong lupa pala na nakaimbak dito sa gitna ay galing ito doon sa dating DIY oven na inalis natin dito sa nasirang kubo. Ginamit ko ulit kasi para mapapakinabangan pa naman. Ang
Ang purpose kasi nitong dahon na ipanghalo natin sa lupa mga kapugi ay dagdag tibay din ito sa pagkapit dito sa frame ng ating DIY oven. At kahit na mabitak man itong lupa nating inilagay ay hindi kagad ito masisira. At dito sa unang halo natin ng lupa ay nagsubok na muna ako dito maglagay ng kaunti para malaman kung maganda ang kapit nitong lupa nating ginamit. At sa paglagay ko dito ng lupa ay inuna ko na muna dito ang ibaba. Medyo kinapalan ko dito banda para ang init sa tuwing gagatong tayo dito ay hindi tatagos dun sa pinapatungan ng lupa, dahil okay pa naman itong lupa natin ginamit mga kapugi. Kaya lahat ng ito ay atin ang hahaluin. Hindi na tayo dito nagamit ang gloves dahil konti lang naman itong ating gagawin. Hindi tayo ganong pinawisan dito mga kapugi dahil maulap ang panahon ngayon at malakas ang hangin. Kaso nga lang ay pabugso-bugso din dito ang ulan. At ang nakaraan ng paggawa natin nito mga kapugi ay mabilis ko lang itong natapos dahil malapit lang yung pinagkukuhanan natin ng lupa. Ngayon ay medyo matagal dahil sa akit baba tayo dito sa itaas ng treehouse. Bali naubusan tayo dito ng putik mga kapugi. Tapos wala tayong makita dito ng bahay ng anay. Yun sana yung gagamitin natin na panglagay dun sa ating DIY oven. Ngayon may nakita ko doon ng lupa na maganda na malagkit na pwede natin ilagay dun sa ating DIY oven mga kapugi. Tara punta natin. Ito yung tinutukoy ko mga kapugi. Malagkit siya. Maganda ito. Pumikit natin sa ating DIY oven. Hahaluan lang natin ng semento. Dati kasi ang ginamit kong lupa sa paggawa ng DIY oven mga kapugi ay ang bahay ng anay o nuno sa punso na kung tawagin ng iba. Gawa kasi ang bahay nila sa dumi ng anay, kaya mas matibay yan kung yun yung ilalagay natin dito. Kaso wala na akong mahanap dito sa ating paligid. Buti ay nakita ko itong dilaw na lupa dahil kapag binasa mo rin ito ay sobrang napakalapot, kapag natuyo naman ay napakatigas. Tingnan mo mga kapugi yung lupa, naging kulay dilaw siya kahit nahaluan na natin ng semento. At ilagay ko dito yung, gusto gumamit ako ng damo mga kapugi para ihalo natin dito sa lupa. Ang ginamit ko yung dahon ng anahaw. Sobrang lag ito. Hindi katulad kanina. Bali natapos na yung ating DIY oven dito mga kapugi, kaso wala pa itong pintuan, hindi pa pwede itong lagyan dahil malambot pa ito. Tapos lalagyan pa natin ito ng butas, daanan ng usok. Ngayon pag-isipan ko muna kung saan ko ilalagay kasi para hindi mausukan yung kubo doon sa taas.
ito lang yung nagawa natin sa ngayon mga kapugi. Papatuyuin muna natin to. Pagkatapos susukatan na natin ito ng pintuan at lalagyan ng butas para makapagluto na tayo dito ng manok at makapag-bake ng mga tinapay. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating video mga kapugi. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.